Guys, meron lang akong gustong ikwento sa inyo, no? Ito ay isang personal na kwento ng buhay ko, pero handa naman akong ilathala sa publiko, no? At hindi ko rin naman na kailangang itago kasi alam ko naman na halatang halata naman, di ba? Okay, guys. Pero kasi may kwento kasi, no? May kwento. Sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa mga naging katrabaho ko at saka katrabaho ngayon, alam nila kung ano talaga yung sexual orientation ko at saka yung gender preference ko, no? Pero kasi may isang catch kasi diyan, guys, no? Sa hindi nakakaalam, ako po ay isang solo parent. May anak po akong isang lalaki at siya ay 13 years old na ngayon, no? At ito na nga po ang kwento, no? Yung anak ko kasi ay hindi niya alam na ako ay isang um, member ng LGBTQIA+ community, no? Um, pero ako, alam ko sa sarili ko at ng pamilya ko, alam nila na mula pa pagkabata, ganun na ako, no? Bago pa dumating ang anak ko sa buhay ko. Kaso, ang nangyari kasi, no, nung dumating yung batang ito sa akin at nung nagkakaisip na siya, natakot ako na baka maimpluwensyahan siya kung ano yung mga makikita niya sa akin, no? Kaya pinilit kong hindi ipakita sa kanya ang pagiging gay ko. Mahirap pero kailangan kong gawin, no? Kailangan kong ikubli sa kanya yung katotohanan kasi natatakot ako na baka magaya siya na maging maimpluwensyahan siya, no? Alam naman natin na ang pagiging gay, malaking factor yung environmental factor, no? Na nakaka-influence sa gender identity ng isang bata. Don't get me wrong, no, sa ating mga ka-members sa LGBTQIA family. Alam ko walang problema sa pagiging gay, pero sa aking personal na opinion, ayokong maging gay ang anak ko. Yun lang naman kasi ang hirap po ng pinagdadaanan ng isang gay, no? Masaya, unti-unti na tayong nakikilala ng publiko na hindi lang basta-bastang gay, na kinikilala na rin tayo na may makabuluhan na purpose sa bansa o sa komunidad, ano? Unti-unti na rin natin na ipapakita sa kanila na ang mga gay ay may isang espesyal na abilidad at kakayahan para. Pero kasi, guys, ayaw ko talaga na natakot ako na baka maimpluwensyahan ko yung anak ko kung lalaki siya, na makikita niya akong gay na may partner na same sex, no? Kaya ang ginawa ko ay hindi talaga ako commit or hindi talaga ako pumasok sa isang same-sex relationship na nakipag-live-in, ano? Kasi ayoko nga ma-normalize sa isip ng bata na ang same-sex ay nagsasama. Patawarin niyo ako sa ating LGBT community. Hindi po ako against, no? Kasi syempre community natin yan eh. Isa ako doon. Pero kasi alam ko yung hirap, no? Alam ko yung hirap na hindi pa totally tanggap ang ating komunidad sa bansa natin, lalong-lalo na rin dito sa Pilipinas, ano? Ito na nga, guys, no? Masaya ako kasi ngayong 13 years old na yung anak ko, ibinahagi ko na sa kanya ang katotohanan about sa aking pagkatao, at ito naman ay tinanggap niya ng buong buo, no? Napakasarap sa feeling na sabi niya kahit ano pa man daw ako ay matatanggap niya at hindi niya ako ikakahiya, no? Ang sarap-sarap sa feeling. Kaya ngayon, guys, ang sarap, no, magaan sa feeling ko na lumantad na, no? Nagko-content na ganito ako, no? Dati kasi very private din ako. Kaya pinilit kong baguhin, guys. Pinilit kong baguhin mula nung
naramdaman ko na nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Pinilit ko siyang um, tanggalin sa isip ko, no? Pero hindi ko siya napigilan, no? Um, hanggang ngayon, no? Gusto kong baguhin, pero talagang hindi kaya. Kaya sabi ko, magpakatotoo na lang ako. Magpakatotoo na lang talaga ako kung ano yung talagang nararamdaman ko, kung ano talaga yung pagkatao ko. No, kaya ngayon guys, masaya ako kasi nailalantad ko na kung ano talaga yung gusto kong. Again guys, disclaimer, no, sa aking mga kapatiran sa LGBTQIA plus community, hindi ako against, no, hindi ako against sa kung anong meron tayo, kung ano tayo, no. Ang akin lang, ayokong mag-aya sa akin ang anak ko na maging gay. Ayun nga guys, dahil alam na ng anak ko at tanggap naman niya ako, no? Tanggap niya at na-explain ko na sa kanya na gusto kong mag-transition balang araw, no? Gusto ko rin makita yung sarili ko sa kung anong gusto kong itsura ko, no? Na matagal kong gustong gawin, pero isinintabi ko lang muna alang-alang sa kanya, no? Gustong-gusto ko noon pa, lalong-lalo na nung kabataan ko, gusto ko na talagang mag-transition kasi yun yung gusto kong mangyari. Pero nung dumating siya, biglang nabago ang lahat, no? Talagang isinaalang-alang ko muna para sa kanya yung tsaka ako nagawin yung gusto ko. At ngayon, ang sarap sa pakiramdam na wala siyang objection, no? Hindi siya tumututol sa kung anong gusto ko. Sinabi ko na sa kanya na gusto kong mag-transition, no? Gusto ko rin makita yung itsura ko. Ano nga ba ang itsura ko kapag mag-transition ako, no? Guys, kung makikita niyo yung mga pictures ko, no? Mga previous photos ko, guys, lalaking lalaki yung mga aurahan natin doon, no? Kasi guys, yun na, balik tayo doon sa transitioning, no? Gusto ko na talagang mag-transition. Baka naman dyan yung mga magagaling mag-makeup, yung mga magagaling mag-transform ng mukha, no? Baka naman, ano kaya ang magandang itsura ko kapag nag-transition ako, no? Maganda kaya ang kalabasan? Or what? Guys, so hanggang doon lang na muna tayo ngayon, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Salamat at magandang gabi.